Magandang buhay at magandang mga minamahal kong kapatid. Medyo maingay yung background ko sapagkat medyo malapit po ako sa ilog. At anyway, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon this moment na dito po natin matatagpuan sa God's Amazing Grace, March 5. Sabi dito, guarded by seraphim. Isaiah chapter 6 verse 1, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. When God was about to send Isaiah with a message to his people, he first permitted the prophet to look in vision into the Holy of Holies within the sanctuary. Suddenly, the gate and the inner veil of the temple seemed to be uplifted or withdrawn, and he was permitted to gaze within upon the Holy of Holies, where even the prophet's feet might not enter. So, ganun kabalaan mga kapatid. So, ganun kabanal. There rose before him a vision of Jehovah, sitting upon a throne high and lifted up, while the train of his glory filled the temple. Around the throne were seraphim, as guards about the great king, and they reflected the glory that surrounded them. So dito, pinipicture out kung ano ang meron sa langit na kasama ang mga angels, mga kapatid, na yung liwanag doon sa trono ay nagre-reflect doon sa mga angels as guards doon sa langit, mga kapatid. As their songs of praise resounded in deep notes of adoration, the pillars of the gate trembled as if shaken by an earthquake. So pagka umawit sila doon, mga kapatid, so imagine natin no, na even ang mga haligi parang nasishake siya katulad ng lindol. With lips unpolluted by sin, these angels poured forth the praise of God. The praises of God. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. They cried, the whole earth is full of His glory. So, ang mga angel, mga kapatid, wala silang ibang ginagawa kundi ang magpuri, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos doon sa langit. At taliwas naman po yan dito sa lupa. Bakit? Ang tao ay hindi marunong magpasalamat sa Panginoon, sa Diyos. And very ungrateful, mga kapatid. Now, sabi dito, the seraphim around the throne are also filled with reverential awe as they behold the glory of God, that they do not for an instant look upon themselves with admiration. So bakit? Ano yung nakikita nila doon, mga kapatid, na i-admire nila? Walang iba kundi yung kaluwalhatian ng Diyos. Their praise is for the Lord of hosts. So ang kanilang tanging pagpupuri ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. As they look into the future, when the whole earth shall be filled with His glory, the triumphant song is echoed from one to another in melodious chant. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. They are fully satisfied to glorify God, abiding in His presence, beneath His smile of approbation. They wish for nothing more. So makita natin no, na
ang langit mga kapatid, doon sa trono ng ating Diyos Ama, na kung saan doon mga kapatid ang umaalingaw-ngaw na papuri, na yun ang tanging kaligayahan ng mga angels mga kapatid. Sabi dito, they are fully satisfied to glorify God. So, napakaganda mga kapatid kung ating titignan. So, pasensya na sa mga background mga kapatid sapagkat nandito ako sa bundok ngayon. Merong mga nagpaandar ng tsenso. But anyway, pagpasensyahan niyo po yan mga kapatid. The world that Satan has claimed and has ruled over with cruel tyranny, the Son of God has by one vast achievement encircled in His love and connected again with the throne of Jehovah. So kung titignan natin, si Satanas naman, siya yung taga-distract ng universe, ng pamamahala sa langit. Pagdating naman dito sa lupa, ganun din ang kanyang ginawa, na talagang hinulog niya ang tao papunta sa pagkakasala. Ang ginawa naman ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang achievement, na achieve ng Panginoong Kristo ang pagtatagumpay mga kapatid. Talagang ibinigay niya ang kanyang pag-ibig in order na tayong mga nasumpa ng kasalanan ay maikunik muli doon sa trono ng grasya sa langit, na kung saan yung mga seraphim ay nag-render ng tinatawag na praise and worship, and nagbigay sila ng kumbaga sa Bisaya, paghimaya, no, sa Panginoong Diyos, to glorify God. So tayo naman na nakat doon sa source ay ibinilik tayo mga kapatid sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sabi dito, cherubim and seraphim and the unnumbered host of all the unfallen worlds sang anthems of praise to God and the Lamb when His triumph was assured. They rejoiced that the way of salvation had been opened to the fallen race, that the earth would be redeemed from the curse of sin. So even ang mga angel mga kapatid, nagagalak sila sa paraan ng Panginoon kung paano iligtas ng Panginoon tayo na nasumpa ng kasalanan mga kapatid. Nagagalak ang mga angel. Hindi tulad ni Satanas mga kapatid, na ni Lucifer ug ang kanyang mga kasamang mga angel, na pag makita nila na ang Diyos gumagawa ng paraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, para yung mga tao na wala pa sa katotohanan ay maabutan ng pabalita, gospel of salvation mga kapatid, nalulungkot sila. At compare naman doon mga kapatid sa angel ng Panginoon, nagagalak sila na makita ang paraan ng Panginoon kung paano iligtas ang kanyang mga tagasunod, no? So, ulitin ko dito mga kapatid, they rejoice that the way of salvation had been opened to the fallen race, and that the earth would be redeemed from the curse of sin. So, yun ang kagalakan nila mga kapatid, na makita ang pagliligtas ng Panginoong Diyos. At sabi dito, how much more should those rejoice who are the object of such amazing love? So, sino ba ang object ngayon na gustong ipakita ng Panginoon Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig, na maintindihan sana ng object na yon ang dakilang pag-ibig ng Diyos, na ma-appreciate niya ang kabutihan ng Diyos? Actually mga kapatid,
Alam natin yun na tayong tao, we are the object of such amazing love of Jesus. So, nakikita natin na kung maintindihan lamang din natin na yung ginagawa ng mga angel sa langit, kung paano sila nagpuri, nagpasalamat sa ating Diyos Ama, yun din po pala mga kapatid ang magbubukas sa ating isipan na kung paano binibigyan ng mga angel ng tinatawag na pagrespeto at paggalang ang ating Diyos sa langit. Tayo din po pala dapat magalak na makita natin kung paano ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Na one day, na yung mga angel, magiging kasama din po natin sa pag-awit, papuri, pasasalamat sa ating Diyos Ama. Wow! Kaya nga sabi nga dito mga kapatid sa pagpapatuloy, how much more should those rejoice? Na dapat tayo din ay magalak din tayo pag makita natin, maintindihan natin ang paraan o daan ng Panginoon paano tayo iligtas. At yung sanctuary doctrine mga kapatid ay yun po yung tinatawag na way of salvation ng ating Panginoong Diyos. No? Sa pagpapatuloy, sabi dito, how can we ever be in doubt and uncertainty and feel that we are orphans? So mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo ulila mga kapatid na pinapabayaan na lang tayo ng ating Panginoong Diyos kung anong mangyari sa atin. Andyan ang kanyang pagliligtas, kung paano tayo iligtas mula sa kasalanan, even sa ato ang personal na pamumuhay sa buhay natin, kung ano man ang ating ginagawa mga kapatid, doon natin makikita na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Meron lang akong konting kwento mga kapatid na sa kwento na ito, talagang doon ko na-realize mga kapatid na dapat kong pasalamatan ang Panginoon. It's because of His miracle. Last week lang ito last week lang ito mga kapatid nangyari sa buhay ko. So pumunta ako dito sa bundok na ito, may hinatid po ako mga kapatid. Tapos yung dadaanan ko before po ako makarating dito ay 3 ilog. So yung unang ilog, mababaw pa, at yung pangalawa, medyo malalim, at yung pangatlo, medyo mababaw. Pagpunta ko dito sa bundok mga kapatid, ay hindi pa masyadong mataas yung tubig. Ay naku, pagbalik namin, ang tubig pala mga kapatid ay umabot na hanggang pusod. At doon, pagdaan ko doon mga kapatid, talagang timing doon ang sasakyan na dinadrive ko, ay talagang namatay sa gitna ng malalim na tubig. So, ang nangyari, umiyak ako mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. At agad-agad mga kapatid, ang Diyos nagpadala ng tulong sa akin. Paglingon ko, nakita ko doon mga kapatid ang mga tao. Ang daming tao mga kapatid. Tapos tumulong sila doon sa pagtutulak. Tapos sobrang bigat itulak sa gitna ng ilog mga kapatid na ang sasakyan na dinadrive ko po, ang tubig ay lagpas hood na. So malalim talaga siya hanggang halos abot hanggang dibdib. So na-stuck ako doon sa gitna ng tubig. Tapos paglingon ko, ang dami ng tao doon na gustong tumulak, at may narinig po ako doon sa likod. Sabi, tulungan natin ito at wag nating hayaan na mababad ang sasakyan dito sa gitna ng tubig. So nung marinig ko yun, talagang natuwa ako mga kapatid, at nagkaroon ako ng hope na yung sasakyan, kasi mabigat hindi kaya ng 5 tao, hindi kaya para matulak. So paglingon ko, ang dami na nila doon, so hindi ko na nakikita yung iba, kung ano yung mga mukha nila, basta na napansin ko lang na ang dami nang nagtutulak. Tapos pagtulak nilang ganun, hindi kasi matulak, so kailangan ko pang sisirin ang gulong, i-check kung anong meron doon, ba't hindi siya matulak, hindi ma-push yung sasakyan. So pagsisid kong ganun mga kapatid, merong 2 bato na nakakalso doon sa gulong. So
tinanggal ko yon. After matanggal yon, pag-push nila pag-push nila ng sasakyan, doon pa lang umabante mga kapatid, at doon nalagay ang sasakyan dito, doon sa medyo tuyo. So, ang ginawa ko, chinik ko kaagad ang makina, tapos gusto kong pasalamatan yung mga tao na tumulong na nagtutulak doon sa sasakyan para maahon mula doon sa tubig. So, paglingon kong ganun, ito, personal ko talagang naranasan ito mga kapatid. So, paglingon kong ganun, nagtataka ako kung nasaan ang mga taong marami, kasi ang natira doon na mga taong mga kapatid, 3 tao na lang ang nakita ko doon na basa, kasi hanggang dibdib Siyempre pag mag-push ka ng sasakyan, medyo yuyuko ka ng konti, so ang tubig aabot na hanggang dibdib, so makita mo talaga yung mga tao talagang basang-basa sila sa gitna ng ilog. So ang nangyari, after ko mabuksan yung hood, lumingon ako dahil gusto kong magpasalamat doon sa mga taong tumulong sa akin. Ang nakita ko na lang doon, ang natira mga kapatid, ay 3 na lang. So, ang 3 tao na basa, so hanggang dito ang basa, so yun talaga ang mga tao na tumulong sa akin. Ma-identify mo kung sino talaga doon ang tumulong sapagkat basa. Paglingon kong ganun, nagtataka ako mga kapatid kung nasaan yung mga maraming tao na tumulong sa akin. So kung atin namang pag-aaralan dito, kung magtitiwala tayo sa Panginoon mga kapatid at magbigay din tayo ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ay sa kahit anong mangyari sa buhay natin, ililigtas niya tayo even sa ating personal na trahedya kung dumating man sa buhay natin. Tapos after na maahon ang sasakyan mga kapatid, doon ako nagpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you dahil hindi mo ako pinapabayaan. Nagpasalamat ako mga kapatid, pinuri ko talaga ang Diyos sa kanyang kabutihan. At ang sasakyan mga kapatid, hindi na talaga andar sapagkat ang chamber doon sa piston mga kapatid ay napuno ng tubig. Nakapasok ang tubig doon sa mismong piston, sa chamber niya. So, nagpray na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, anong bang dapat kong gawin dito para muli ko itong mapaandar? So binigyan ako ng Panginoon ng idea, wisdom, na ito ang tanggalin mo para ang tubig matanggal doon sa piston. So, nag-isip ako mga kapatid kung anong dapat kong gawin, na dapat yung tubig mula sa piston ay lalabas. So, naalala ko at pinaalala sa akin ng Panginoon na yung heater plug pala na 4, dapat tanggalin yon kasi direct yon sa piston. Then nung pagkatanggal ko nun mga kapatid, pag-start kong muli sa sakyanan, umandar siya at nakauwi kami. So doon natin makikita mga kapatid na ang Diyos ay hindi talaga siya magpapabaya sa atin. At kaya nga sabi dito, how can we ever be in doubt, uncertainty, and feel that we are orphans? Palagi mga kapatid ang Diyos sumasama sa atin, palagi ang Diyos nagbibigay sa atin ng tinatawag ni the divine guidance and protection through His holy angels. Kung ang ating buhay mga kapatid, isubmit natin fully sa ating Panginoon. And in that way, sabi dito, the angels rejoice that the way of salvation. Magalak sila yung paraan ng Panginoon ng pagliligtas sa kanyang mga tao na nagtitiwala sa kanyang mga kapatid. Even ang mga angels ay nagagalak silang makita ang paraan ng pagliligtas ng ating Diyos. Based on my experience mga kapatid, last week, doon ko po nakita mga kapatid na hinayaan din ng Panginoon na maranasan ko yon, na feeling ko wala ng pag-asa, na para bang nakita ko na parang no hope na to, paano ko pa kaya ito mapaandar at paano ko ito matanggal dito sa gitna ng ilog ang sasakyan. Pero ang Diyos mga kapatid, nagpadala talaga siya ng mga, I believe, mga angels yon. Angels yon mga kapatid, na in a form of man,
upang tulungan ako doon sa tiyak, mga kapatid, na pag lumaki pa ang tubig, sigurado maanod talaga yung sasakyan namin. Tapos kung i-connect natin dito, mga kapatid, na hindi tayo dapat magduda, mag-alala, hindi natin ma-feel na tayo ay ulila, sapagkat, mga kapatid, ang Diyos ay nandyan palagi. Ang kailangan lang, ibalik natin, i-render natin ang papurit, pasasalamat sa Kanya at ang pagiging obedient natin sa Kanya, mga kapatid. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa kung anuman ang ating magiging karanasan sa buhay na ito. I hope and pray na na-bless tayo